Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng paano tayo makakasurvive sa huling kapanahunan? Ano ang ating gagawin upang tayo ay maging handa? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Atin pong i-review ang ating pinag-aralan sa nakaraang episode, ang ating tinalakay, Revelations Millennium. Simulan po natin. Question number 1. Ayon sa Biblia, may dalawang pagkabuhay na maguli na hiniwalay na 1,000 taon. Alin sa dalawang pagkabuhay na maguli ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Tandaan niyo po ang tanong, pagkatapos ng 1,000 taon, alin sa dalawang pagkabuhay na maguli ang magaganap? Pangalawang tanong, tama o mali? Ayon sa Biblia, or should I say, ang kalaliman or bottomless pit sa Biblia ay tumutukoy sa lupa habang ito ay sira-sira, magulo at isang ilang pagkatapos ng muling pagparito ni Jesus. Tama o mali? Number 3, kailan mag-aapoy ang impyerno? Bago ang 1,000 taon o pagkatapos ng 1,000 taon? Kailan nga ba? Question number 4. Saan ang mga ganap sa loob ng 1,000 taon? Kahit letra na lang po ang isulat ninyo. Letter A, sa ibabaw ng lupa. Letter B, sa langit. Or letter C, walang nakakaalam. Number 5, saan ang mamakasalanan sa loob ng 1,000 taon? Buhay dito sa lupa, letter A. B, sa langit kasama ang mabanal. C, patay sa ibabaw ng lupa, nagkalat sa lupa o nasa kanya-kanyang libingan. Ayan, sagutin na natin ang ating mga katanungan. Handa na ba kayo? Ma-perfect kaya ninyo? Subukan natin. Question number 1. Ay sa Biblia, may dalawang pagkabuhay na maguli na hinihiwalay ng 1,000 taon. Alin sa dalawang pagkabuhay na maguli ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Ang sagot ay Pagkabuhay na maguli sa paghatol. Tama, yan ang tamang sagot. Number 2, ang kalaliman or bottomless pit ay tumutukoy sa lupa habang ito ay sira-sira, magulo at isang ilang pagkatapos ng muling pagparito ni Jesus. Ang sagot dyan ay tama. Question number 3. Tanong, kailan mag-apoy ang impyerno? Bago 1,000 taon o pagkatapos ng 1,000 taon? Ang sagot ay pagkatapos ng 1,000 taon. Number 4, saan ang maganap sa loob na 1,000 taon? Ang kasagutan ay nasa letter B, nasa langit. Number 5, saan ang mga makasalanan sa loob ng 1,000 taon? Buhay dito sa lupa? Sa langit kasama ang mga banal? Or letter C, patay sa ibabaw ng lupa, nagkalat sa lupa o nasa kanya-kanyang libingan? Ang sagot ay letter C. Very good. Na-perfect nyo po. Ayan, napakadali lang po ng ating quiz. Kung hindi nyo po nakita, nasubaybayan yung ating nakaraang episode, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. Nandiyan din sa website ang ating libreng mga handouts sa bawat episodes. Ang handout sa episode na ito, God's Free Health Plan. At iba't iba pang libreng mga materials available po sa website. Ang ating tatalakayin sa darating na mga episodes, Sister Jessalu? Revelations Gateway to a New Life. Yan ang ating susunod na pag-aaralan. At ang ating pang-18 episode, The Antichrist and 666. Malalaman na natin kung sino ang Antikristo. Sa katunayan, bibigyan lang namin kayo ng 2 clue at kayo na mismo ang magsasabi sa amin kung sino ba ang Antikristo. Pagkatapos niyan, ang paksa naman natin na pag-aaralan ay the seal of God and the mark of the beast. Totoo ba yung sinasabi nila na ang marka daw ng hayop ay yung mga microchip na nilagay sa kamay o di kaya sa noo? Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Painit ang painit ang ating tinatalakay sa parating natin na mga episodes. Ang ating pag-aaralan sa episode na ito, Survival Keys for Revelations and Time. Paano ba tayo mag-survive sa panahon ng katapusan? Kung ating titignan ang mga palatandaan sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus, mababasa natin ito by the way sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24. Ito po yung outline. Magkakaroon ng mga digmaan, mga tagutom, mga sakit, mga lindol at pag-init ng globo sa katapusan ng sanlibutan. At isa po sa mga palatandaan na yan ay ang paglabas ng iba't ibang mga sakit. Ayon po sa World Health Organization, mayroon pong 28 bagong mga sakit ang nagsilitaw sa nakalipas na 20 taon. Napakaraming sakit in the past 20 years.
Kaya ang tanong, upang matirang buhay sa huling mga araw sa Apokalipsis, kinakailangan ba natin ang malakas at malusog na katawan at pag-iisip? Yes. Para tayo ay makasurvive. Dahil kung hindi, baka tayo ay tapusin ng sakit. Tanong, may ugnayan ba ang kalusugan sa katawan at ang kalusugan sa pag-iisip? Konektado ba ang dalawang yan? Kalusugan sa katawan at pag-iisip? Ating matutuklasan nga, oo nga, konektado ang dalawa. Sa ating po pagpapatuloy, babalikan natin si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Magbabasa po tayo this time sa Daniel Kapitulo 1 at susundan natin kung anong nangyari sa kwento nila. At dapat po nating intindihin na si Haring Nabucodonosor, kapag siya ay nakakasakop ng isang bansa, ang ginagawa niya, yung mga kabataan, yung mga matitikas na mga kabataan, mga inisip niya na matalinong kabataan ay kanyang kinukuha, inaalagaan, pinapakain at pinapag-aral upang sa tamang panahon sila ay magsilbihan sa kanya, maging advisor niya. At kasama doon sa mga kabataang kanyang kinuha ay si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Susundan natin ang kanilang kwento. Babasa po tayo sa Daniel 1, versikulo 5 hanggang 6. Sabi po ng salita ng Diyos, at ipinatakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom, at sila'y kakandilihin sa 3 taon upang sa wakas niyaoy mga katayo sila sa harap ng hari. Nasa mga ito nga sa mga anak ni Huda. Sino sila? Si Daniel, si Ananias, si Mesael at si Azarias. So yan, ihanda sila ng hari. Sa tama panahon, sila ay maglingkod sa kanila. Yan po ay Daniel 1 verses 5 to 6. Ang tanong, sa tingin niyo po ba ay maganda para sa kalusugan yung mga pagkain na inihain doon sa pagkainan ng hari? Ating palagay ko, makikita hindi. na hindi. Although sinasabi nga na marahil masarap ito, pero hindi lahat ng masarap ay mabuti sa kalusugan. Yes. Tingnan natin kung anong nangyari kina Daniel. Daniel 1 verse 5 to 6. Sabi diyan, ngunit ipinasya ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man sa kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa Pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. I think that's Daniel 1 verse 7. Sabi mismo ni Daniel na ayaw naming inumin yung inumin ng hari. Ayaw naming kainin yung pagkain na inihanda sa amin na pagkain ng hari. Dahil ano daw? Ayaw niyang mapahamak. Pinasyahan mismo ni Daniel sa kanyang puso na ayaw nilang mapahamak. Ang tanong, bakit ayaw ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na kainin yung mga nasa pagkainan ng hari? Well, merong at least 3 rason. Number 1, ito ay pagkain na inalay sa mga Diyos-Diyosan. Number 2, ito ay pinagbabawal ng Biblia. At pangatlo, hindi ito mabuti para sa katawan at pag-iisip. Kaya pinasyahan mismo ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na hindi sila kakain at hindi sila iinom sa pagkain at inuming inihanda sa kanila. At meron silang request. Daniel 1 verse 11 and 12. Ano kanilang hiniling? Sabi po dito, nang magkagayoy, sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias, ipinamamanuhi ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw. Ilang araw na pagsubok? 10. At bigyan kami ng ano daw? Gulay na makain at tubig na mainom. Sabi ni Daniel, subukin niyo po kami. 10 araw lang. Pakainin nyo kami na ano nga yung pagkain? Gulay at ano yung inumin? Tubig. Binigyan sila ng offer, pagkain ng hari at saka inumin ng hari, yung alak. Pero ayaw nila. Ang hiniling nila, gulay at saka tubig. Ano kaya nangyari? Nangayayat kaya sila Daniel? Tingnan natin kung ano nangyari. Ayon po sa Daniel 1 verse 15. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha. Wow! Lalong naging mas pogi pa sila. At sila'y lalong mataba sa laman kaysa sa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Ating nakita dito na hindi po nangayayat sila Daniel. Lalo pa silang naging malusog ang kanilang pangangatawan. So dito meron silang physical health.
Pero, ito pang sabi ng verse 16, sa gayoy inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Kasi nga ilang araw lang yung pagsubok, 10. Pagkatapos ng 10 araw na pagsubok, nakita nga, naging mas malusog sila kumpara sa iba pang mga kabataan. Kaya sabi ng bating, sige, ipagpatuloy na lang natin ito. Kasi ito yung mabuti sa inyo. At versikulo 17, sabi ng salita ng Diyos, ng Daniel 1, tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo ng karunungan at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at Mga panaginip. So ayon dito sa versikulo 17, hindi lang basta naging physically healthy si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay naging mentally healthy din. Yes. Ano natin nalaman yun? Kasi sila ay naging mas matalino sa lahat ng turo at karunungan. Hindi lang yan, si Daniel ay binigyan ng pangitain o pagkaunawa sa lahat ng pangitain at panaginip. At sabi ng Biblia, spiritual things, ang mga bagay sa espiritu ay naiintindihan sa espiritu. Kaya ibig sabihin si Daniel ay naging spiritually healthy din. Yes. So kompleto yon. Physical, mental, at saka spiritual health ang kanilang natanggap, ang kanilang naranasan. At ano nangyari ngayon? Versikulo 18. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari, sa pagharap sa kanila, ipinasok na sila sa pangulo ng mga bating sa harap ni Nabucodonosor. Ayan, pagkatapos ng ilang taon, hinarap na sila sa hari. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila at sa kanilang lahat ay walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael at ni Azarias. Kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. Nang sinubok sila ng hari, wow, napakatalino nila. Walang katulad nila. Daniel 1 verse 19. Ngayon, Daniel 1 verse 20. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisan ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makailan po? Makasampung mainam kaysa sa lahat ng mga mahiko at mga enkantador na nangasa kanyang buong kaharian. Natuklasan ng hari na sila Daniel at kanyang mga kaibigan ay 10 beses na mas matalino o higit sa iba pang mga iskolar ng Babylonia. Lahat ng yan dahil sa pagpapasya ni Daniel. At alam niyo ba, itong eksperimento ni Daniel ay nai-record din at kinikilala. Kahit pa ng Journal ng Obstetrics and Gynecology, Yes. December 1995. Sabi dyan, noong mga 600 BC, si Daniel ng Huda ay nagsagawa ng kinikilala ng marami na pinakamaagang naitala na klinikal na pagsubok. Ang kanyang pagsubok ay patungkol sa epekto ng kalusugan ng pagkain ng nakabase sa halaman kumpara sa mga pagkain na uukol sa hari ng Babylonia sa loob ng 10 araw. Dahil nga sa pagpapasya ni Daniel, Meron tayo, Brother Kevin, na hula ni Daniel. Binayayaan po siya ng ating Panginoon. Kung kaya ito po, kung ating susundin si Daniel, tayo man ay mas makakaintindi lalo patungkol sa mga hula sa Biblia. Alam niyo po ba na sinusunod lang ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan ang tagubilin na binigay, Brother Kevin, ng Panginoon sa kanila patungkol sa kalusugan. Sa Biblia pala Yes. yung prinsipyo. Ngayon, babasahin natin yan sa Exodus chapter 15 verse 26. Sabi diyan, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mautos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng iniligay ko sa mga taga-Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. So kung susundin natin yung mga tagubili ng Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng karamdaman na kagaya ng mga karamdaman na naranasan ng mga taga-Ehipsyo. Ano ba yung mga karamdaman ng mga taga-Ehipsyo? Well, eto, Brother Kevin, ayon sa mga scientifico, natuklasan nila na ito ay mga sakit sa puso, cancer, arthritis, hepatitis, kagaya ng nararamdaman ng mga maraming tao sa panahon natin ngayon. Yes, nandito na nga yung mga sakit na yan ngayon. Isa pa, tetanus, trichinosis, dental cavities, diabetes, at obesity. Kung susundin natin ang prinsipyong pangkalusugan, hindi tayo magkakasakit actually ng kagaya ng masakit na ito. At alam mo ba na kahit paayaw ng Diyos na magkasakit tayong mga tao, ang nangyari ayon sa World Health Organization, nasa 1/3 ng buong mundo ang may sakit. Napakarami, Brother Isa sa Kevin. bawat 3 tao yan. Yes. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31,
Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman, o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Sabi diyan, kung ano ating kakainin, kung ano ang ating iinumin, at kung ano ang ating gagawin. Bakit ba mahalaga na kung dapat maayos yung kinakain natin? Kasi meron ng kasabihan, Sir Jason, yes, you are what you eat. kung anong kinakain mo, Yes. ganun ka rin. Kung palagi kang makain ng burger, magiging mukha ka rin burger. Yes. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, babasahin ko, gusto ng Panginoon actually na ingatan natin ating katawan. Sabi diyan, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan, ating katawan, Brother Kevin, ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sabi diyan, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Sabi diyan, ating ingatan, luwalhatiin natin ang ating katawan. Bakit nga ba, Brother Kevin? Kasi napakalaga nito. Alam niyo po ba kung gaano ito kalaga? Ang halaga nito ay ang buhay ni Jesus na kanyang binigay para sa atin. Binuwis ni Jesus ang kanyang buhay para lang sa atin. At meron ngang awitin, 2 beses, familiar tayo sa awitin na yan, 2 beses, ikaw ay akin. 2 beses tayo pinagmayari ng Diyos. Una, tayo ay kanyang nilikha. Pangalawa, tayo ay kanyang tinubos. Kaya nga si Jesus talaga ang Panginoon nagmamayari sa atin. At kapag hindi natin iniingatan ang ating katawan, tayo ay sinasaktan natin ng Diyos. Halimbawa na lang, kapag meron kayong bagong sasakyan, yan, nakabili kayo ng bagong sasakyan. At pagkatapos nalaman ko, kaya hiniram ko, kaibigan, pwede ko mahiramin yung sasakyan, magka-camping ako. At sabi mo, pwede naman atang pagkatiwalaan ito itsura ni Brother Kevin, kaya sige na nga, papahiram ko. Tapos ang ginawa ko sa iyo sasakyan, inakyat ko doon sa bundok, kasi 4-wheeler nga sinubok ko doon sa bundok, wala nang kalsada. Puro mga bato na yung dinadaanan, maputik pa. At dahil doon, maraming mga damo, hindi ko nakikita yung daan, sumasayan sa mga bato yung sasakyan, kaya nagkagasgas. Pagkatapos, nung binalik ko na sa iyo, nakalimutan ko kung anong pinapasok dyan, diesel ba o gasolina, kaya nilagan ko lang sabi ko doon sa naglalagay, kahit ano-ano na lang. Kaibigan, pagbalik ko sa iyo ng susi, matutuwa ka kaya? Hindi. Kasi nga, yun yung sasakyan, pinahiram mo lang sa akin, tapos hindi ko iingatan. Ganon din po ang nararamdaman ng Panginoon kapag hindi natin iingatan yung ating katawan na Kanya lamang pinapahiram sa atin. 1 Corinthians 3 verse 16 at 17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Tayo po ang templo ng Diyos, ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. At kung gigibain natin, paano ba natin ginigiba ang templo ng Diyos, ang ating katawan? Well, sa maraming paraan. Halimbawa na lang ay ang paninigarilyo. Pag-usapan mo natin ang paninigarilyo. Nakakasira ba sa ating katawan ang paninigarilyo? Yes. Yes. Ayon po kay Dr. Linus Pauling, bawat stick ng sigarilyo ay nagbabawas ng 14.5 na minuto sa iyong buhay. Ayan, 14.5, sayang po yan. Yes. Ibig sabihin, sa 2 stick, kalahating oras na yon, 4-5 stick, 1 oras na. Ano mangyayari? Tayo ay mabilis magkakasakit. Ang paninigarilyo po ay umaambag sa sakit sa puso, sa stroke, iba't ibang cancer, emphysema, tubig sa baga po, premature birth, poor circulation, hirap sa paghinga, napakaraming sakit. At ayon nga sa CBS News, inilabas ito noong November 27, 2010, ang tabako ay nagdudulot ng 6 na milyong kamatayan kada taon. Masasama kaya tayo, mapapabilang kaya tayo sa mamamatay dahil sa paninigarilyo? Wag po natin ipahintulot. Kaya nga, babala, nakakamatay ang sigarilyo. Noon, pinapalabas sa TV, government warning, cigarette smoking is dangerous for your health. At ngayon, hindi na sila nakontento ng ganyan. Nilagay pa ngayon sa bawat pakete ng sigarilyo, iba't ibang sakit. Kaya kung pupunta ka sa tindahan, makikita mo yung iba't ibang sigarilyo, parang mamimili ka. Ayan, gusto ko ng cancer sa bibig, gusto ko ng cancer sa baga. Pili ka lang kung anong cancer ang gusto mo. Kasi nga, nakakamatay ang sigarilyo. Sabi sa Exodus 20 verse 13, huwag kang papatay. Sinasabi niya ba, wala naman ako pinapatay. Pero kung ikaw ay naninigarilyo, pinapatay mo ang iyong sarili. Ano bang meron sa sigarilyo?
Ang sigarilyo ay nagtataglay ng chemical na nicotine. At ang nicotine ay nagpapataas sa tsansa na magkaroon tayo ng sakit sa baga, cancer, at sakit sa ating puso. Kaya nga, napakadelikado ng nicotine. Huwag po natin ipapasok ang sigarilyo sa ating bibig at huwag po natin sisingutin ang usok nito. Ang usok ng tabako ay nagtataglay ng iba't ibang lason na nagdudulot ng cancer. Kaya nga po, halimbawa kahit po yung, alam niyo po, kahit yung second hand smoke, halimbawa, may isang taon niligarilyo tapos katabi ka, yung nasisinghot mo na usok, second hand smoke yon. Pero alam niyo ba, meron ding third hand smoke? Halimbawa, yung amoy ng sigarilyo na dumidikit sa kwarto, third hand smoke yan. At kahit yan ay nakakasama pa rin sa katawan. Puno po ng lason ng usok ng sigarilyo. Napapansin niyo po yung nasa screen? Hindi po yan adobo. Yan po ay baga ng isang taong naninigarilyo, nangingitim. Nako, gusto niyo po bang maging ganyan ang inyong baga? Huwag po natin pahintulot. Ayaw po ng Diyos na sirain natin ang ating katawan. Ang sigarilyo po ay magastos sa kalusugan at magastos din sa bulsa. Ang iba naman, hindi nga sila naninigarilyo, yung usok. Pero ang ginagawa naman nila, ngumunguya sila. Pero may nicotine pa rin yun. Nakakasama pa rin sa katawan. Kaya nga, mga kaibigan, huwag po nating nguyain ang ating daan patungo sa libingan. No smoking, please. Iwasan po natin yan. Pwede ba nating mapagtunggumpayan ang addiction natin sa paninigarilyo? Yes. Yes. Noon pong ating nakaraang episode ay pinag-aralan natin ang 5 hakbang sa katagumpayan. At meron nga tayong card na binigay dyan. Pwede nyo po yung ma-download sa ating website, www.amazingfactsphilippines.org. 5 hakbang. Tanggapin ang tagumpay bilang isang kaloob, humingi ng katagumpayan, maniwala na ang Diyos ay may kaloob na katagumpayan at huwag maglaan para sa pagkakamali at magpuyat at magsipanalangin. Sa halip na tayo ay manigarilyo, tayo ay mag-ipon. Sa halip na magsayang tayo ng panahon sa paninigarilyo, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Iwasan po natin ang paninigarilyo. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Ayan, Brother Kevin, sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sabi diyan, kung tayo nagsisiinom, gagawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. May Meron inumin bang ba? mga inumin na masama sa ating katawan? Yes. Yes, Marami. meron po. For example, kagaya na lamang ng alcohol. Ang alcohol po ay ang number 1 na problema sa droga ng lipunan. At alam niyo po ba na ang alcohol po ay sumisira sa bawat selula sa katawan na mahipo nito? Yes. Droga pala ang alcohol, Sir Jesselo? Yes. Oh yes, kasi nga nakaka-addict po ang pag-inom ng alcohol. Sabi nga sa 1 Corinthians 3:17, kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos. Alam niyo ba na yung ibang mga tao, Brother Kevin, nagsasabi na okay lang basta in moderation. After all, si Jesus nga, ginawa niya ang tubig patungong alak, Ginawa niyang alak. doon sa Biblia. Ang tanong, lasinggero ba si Jesus? Ha? Tingnan natin, sa Biblia, actually, Brother Anong klaseng Kevin, alak yung ginawa? merong 2 klaseng alak. Merong tinatawag na pinahilab na alak, yung alcoholic or yung dumaan sa fermentation process. At meron din yung purong katas ng ubas, yung non-alcoholic or it's actually just grape juice. Yes, kasi Yan. nga sa Biblia, yung fresh juice ay tinatawag pa ring alak. Yes. Pero may 2 klaseng alak, merong nakakalasing at merong hindi nakakalasing, kagaya nga nung fresh. Ito pong halimbawa, isang talata. Isaiah chapter 65 verse 8, kung paanong nasusumpungan ang bagong alak sa kumpol at may nagsasabi huwag mong sirain sapagkat iyan ay mapapakinabangan. Yung bagong alak sa kumpul, halimbawa yung mga grapes ay lagay sa pigaan at piniga. Yung bang lumabas po doon, yun pa po ba ay nakakalasing? Hindi. Alam po natin na hindi nakakalasing yung fresh na grape juice. Yan ay bunga ng ubas. Si Jesus nung siya ay nagkaroon ng communion service at ginamit niya sa Last Supper ay hindi yung nakakalasing na alak. Yun ay non-alcoholic na alak. Dahil ayaw po ni Jesus na masira ang katawan ng kanyang mga alagad. Sabi ni Daniel, ngunit pinasya ni Daniel sa kanyang puso, siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Pinagpasyahan mismo ni Daniel na ayaw niyang masira ang kanyang katawan. Gusto niyo rin po bang iwasan ang pagkasira ng iyong katawan? Marami pa tayong pag-aaralan, ngunit magkakaroon muna tayo ng patalastas at babalik tayo pagkatapos ng ilang sandali.
but Daddy got it for me. I often tell my children when they're arguing over a toy, I was there when you came into this world. I saw you and you came with nothing. Everything you have, we have provided for you, even this toy. So share it. And that, of course, is true for all of us. God is the creator and owner of everything. We came into this world with nothing and will exit this world with nothing. Everything we have, God has provided. Let's remember that these are His blessings to share. We can play together. Okay. My buzz. My buzz, it's dirty now. Remember, stewardship is my all in response to God's all. Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, Revelation Survival Keys for the End Times. Ating natuklasan na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, pinasyahan nila na hindi sila masira ng pagkain at kahit pa ng inumin ng hari. Ang ating tinatalakay, bago tayo nagkaroon ng patalastas, ay ang patungkol sa inumin, Sister Jessalo. Yes. Ano bang sinasabi pa ng Biblia patungkol sa mga nakakalasing na inumin? Dugtungan natin, Brother Kevin, kanina, patungkol doon sa ginagamit na alak para sa communion service at kagaya na lang ng ginamit niya sa Last Supper, syempre gumamit siya ng hindi nakakalasing na alak. Bakit po ba? Kasi yung fermented wine ay sumisimbolo sa kasalanan. At alam nyo ba na si Jesus po ay walang kasalanan. At dahil yung wine na ginagamit po sa communion service or sa Santa Cena ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Kaya kailangan na ito ay hindi pinahilab na alak. Kaya sabi nga sa Proverbs chapter 20 verse 1, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Hindi po pantas. Hindi po tayo magiging 10 times sa mas matalino kagaya ni Daniel at ng kanyang mga Kasi kaibigan. yung umiinom ng alak, hindi talaga matalino yun. Kasi yung iba nga, naliligaw ng bahay. Yes. Ingat po tayo dyan. Proverbs 23 verse 31 po sa King James Version, sabi dyan, Ito, na magandang talata to. yes, Tingnan niyo po. look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Ayan, huwag kang titingin sa alak kung siya ay mapula kapag kumukulay siya sa kanyang tasa. Dahil matutukso ka na Anong uminom. mangyayari? Patuloy. Verse 32. At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Ah, Thine nagagat. eyes shall behold strange women, Nako. and thine heart shall utter perverse things. Kaya pala yung malasing, alam mo, hindi mo maintindihan kung yung sinasalita nila. Minsan umuwi sila sa ibang bahay. At minsan kapag nakauwi sila sa kanilang tamang bahay, sila ay nananakit sa kanilang asawa, Masaklap. sa na kanilang sitwasyon. anak. Kaya nga ayaw ng Diyos na uminom tayo ng alak na nakakalasing. Yung fermented, yung sinasabi ni Sir Jason na Pinahilab. pinahilab na wine. Kasi siya ay nangangagat kagaya ng ahas, yung humahagod, sinasabi natin sa Tagalog. Hindi po yun nakakasaya sa ating Panginoon. Sabi nga sa Young's Concordance, page 694, yan ay bagong matamis na alak o katas ng ubas. Yan po yung ginamit ni Jesus doon sa kanilang communion service, sa Last Supper. 1 Timothy chapter 5 verse 23, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Oh, Sir Jasolo, hindi ba sinasalungat nito ang sinasabi pa ng Biblia? Alam po natin, kaibigan, na hindi po sinasalungat ng Biblia ka na sarili. Meron kang binanggit dyan na alak. Pero tanong, anong klaseng alak ba yan? Yan po ba, sa tingin nyo po ba, yan ay nakakalasing o hindi? Hindi nakakalasing. Alam natin na hindi po yan nakakalasing dahil yung nakakalasing na alak ay nakakasira sa katawan. Sabi dyan, gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ano bang meron sa alak? Actually,
Ang tinutukoy po dyan ay yung flavonoids. Yes. Kasi nga, ang alak, kahit pa yung pinahilam na alak, meron din yung flavonoids. Kaya sinasabi nilang, good for the heart. Ang problema naman, good for the heart nga yung flavonoids ng alak na nakakalasing. Nalalasing ka Pero, yes, nalalasing ka naman. At maliban pa sa pagkalasing, yung alcohol ay Napakataas. nakakasira sa puso. Yes. Kaya walang pakinabang. Pinanggaling nga ng inayos ng flavonoid yung puso, pero sinira ng alcohol, zero effect. Kung gusto mo na purong good effect lang yung makuha, yung purong grape juice, para walang alcohol. At goodness lang yung iyong matatanggap. Kaya nga, kapag inalok ka ng iyong kaibigan, halika Brad, inuman tayo. Nako, umiwas ka na agad dahil alam mo na makakasira yan sa katawan. Kapag ang alcohol ay pumasok sa ating daluyan ng dugo, halimbawa po, yan po ang itsura ng ating daluyan ng dugo kapag walang alkohol. Pero kapag dumaan ang alkohol, nagkukumpul-kumpulan ang mga blood proteins. At ang nangyayari yan, lulutang-lutang yung bola na yan. At kapag yan ay napunta sa ating daluyan ng dugo sa puso, magkakaroon tayo ng heart attack. At kapag yan naman ay napunta sa daluyan ng dugo sa ating utak, magkakaroon tayo ng stroke. Kaya nga, nagtataka yung iba, hindi naman ako mataba. Pero bakit bigla akong na-stroke? Kasi nga, manginginom. Nakakasama sa katawan ng alak. Sabi nga sa isang research ng CNN News, October 14, 2008, ang pag-inom ba ng alak ay nakapagpapaliit ng utak? Sabi, kahit anong dami ng alcohol na ininom ay nagdudulot ng pagliit ng laki ng utak. Paano ba tayo magiging mas matalino kung liliit ang ating utak? Ano bang ginagawa ng alcohol? Sinisira niya ang ating frontal lobe. At dyan sa ating frontal lobe, yan ang pinakamahalagang bahagi ng ating utak dahil dyan po tayo gumagawa ng desisyon. At kapag nasira na ng alcohol ang ating frontal lobe, hindi na tayo nakakagawa ng tamang desisyon. Lalong-lalo na ang desisyon patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Alam nyo ba na kahit si Jesucristo, nung alala natin nung habang siya nakabitin doon sa krus, inalok siya ng suka. Ininom ba ni Jesus ng suka? Hindi. Dahil ang suka po ay isang mild na klase ng alcohol. At kahit yun, ay ayaw inumin ni Jesus dahil alam niya na kapag iinumin niya yun, sisip-sipin niya yun, ay malilito siya, mawawala ang kanyang focus sa kanyang gawain. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, dapat gayahin natin si Jesucristo, huwag tayong iinom ng alak. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 31, kaya kung kayo magsikain man o magsisiinom man, o anuman inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. May iba pa bang inumin na nakakasama sa ating katawan? Yes. Yes, maliban sa alak, ang kape. Ayan, pag-usapan po natin ito. Yes, ang kape ay nakakasama din sa ating katawan. Ano bang meron sa kape? Ang kape po ay nagtataglay ng caffeine. At yan ay nakakasama sa ating katawan yung caffeine. Ano pa ba? Hindi lang basta kape, pati na rin po ang mga tea. Mga green tea. Yan po ay nagtataglay din ng caffeine. At hindi lang basta ang kape, hindi lang basta mga tea. Alam nyo po na meron din mga soft drinks na nagtataglay ng caffeine. Ang sinasabi ng iba, alam ko na, palatandaan kung meron caffeine. Ibig sabihin, kapag dark yung kulay, meron yung caffeine. Pero, hindi po lahat ganon. Alam nyo po na kahit yung kulay clear o kulay greenish ay nagtataglay din po yun ng caffeine. Kaya iwasan po natin ang mga inumin na iyan. Nakakasira po yan sa ating katawan. Ano mang ginagawa ng caffeine? Ang caffeine po ay highly addictive. Nakaka-addict po. Ano pa ba, Sister Jasalo? It overstimulates the nervous system. Ito ay nagdadulot ng cancer. Nagpapataas din siya ng blood sugar at iniirita niya ang kidneys at nagdudulot ng cancer sa daanan ng ihi. Ayan ang ginagawa niyan. Nagiging nervyoso tayo. Yes. Kapag mataas yung caffeine sa ating katawan at nagdudulot ng ulcer. Merong mga pasyente, tinatanong, kumakain ka ba 3 beses isang araw? Yeah, sumakain naman. Pero tanong, bakit nagka-ulcer? Kasi nga, mahilig uminom ng kape. Ano pa bang dinudulot ng kape? Sakit sa puso. Caffeine? Yes, Brother sakit sa Kevin. puso. Cancer sa pantog, neurological disorders, nagpapataas ng blood pressure at nakaka-addict din, caffeineism. Kaya pakiramdam na umiinom ng kape, parang gising na gising sila. Pero ang totoo, high blood lang. Yes. Kaya nga, ang nangyayari sa iba, kapag uminom sila ng kape, pumipitik yung sintido kasi nga pinapataas ang blood pressure. Sabi ni Harold Sherrock, medical doctor, You and Your Health, sa kanyang aklat,
Caffeine, ang droga na taglay ng kape ay binibilang sa mga libro na kapwa stimulant. Aha. At hindi lang stimulant, yan ay lason din. Gusto mo ba nang maglagay ng lason sa iyong katawan? Ayaw po, Brother Kevin. Naalala ko habang ako ay nag-aaral ng nursing, meron kaming drug book kasama doon sa stimulant, yung kape. Yes. 1 Corinthians chapter 3 verse 17 nagsasabi, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. New England Journal of Medicine, ang 1 hanggang 5 tasa ng kape ay nakapagtataas ng panganib sa atake sa puso sa 60%, ang 6 at sobra pa ay hanggang sa 120%. Kahit nga 250 milligrams or 2 to 2.5 na tasa ng kape ay nagdudulot ng 30% na pagbaba ng daloy ng dugo sa utak. Eh, paano yan si Sir Jassel? Dito pa naman sa Pilipinas, malalaki yung tasa. Nakasira sa katawan. Well, meron mga mata nagsasabi, nakagapos na sila para bagang hindi kumpleto ang kanilang araw kapag hindi sila nakainom ng kape. Parang nanglulupay-pay sila. Alam nyo ba na yung nararamdaman ninyo ay dulot lang ng stress na ibibigay or na idudulot po ng pag-inom ng kape? Yes. According nga po sa morning coffee boost blood pressure, stress hormones throughout the day, according sa Doctor's Guide San Diego, California, ang katamtamang pag-inom ng caffeine ay nagdudulot sa isang tao na mag-react na parang siya ay nakadanas ng pagka-stressful, napaka-stressful na araw, sabi ni Elaine. Kung pagsasamahin mo ang tunay na epekto ng stress at artificial na pag-akyat ng stress hormones na dulot ng caffeine, yan, pinalala mo ang epekto nito ng stress. So, hindi po maganda na tayo umiinom ng kape dahil pinapataas lang natin ang stress levels natin. Kaya pag umiinom tayo ng kape, pakiramdam natin sa pagbago pa natin, katatapos na natin uminom, parang gising na gising tayo. Pero kinalaunan, pagkatapos lang isa, dalawa. Parang pagod ka na naman. Yes, parang pagod na para ka ng lantang gulay. Tapos Tanghali gusto mo pa lang. namang uminom na isa pang cup. Pero hindi po dapat ganon. May solusyon po dyan. Kapag kayo nakaharamdam ng pandupay-pay, napapagod po kayo, mas mainam na kayo po ay maligo. Yes. Mas nakakatulong po yan. So kung Meron gusto namang nyo, iba, kung yes. gusto nyo gumising sa umaga, ginagano ang iba, pang pagising lang sa umaga, uminom ng kape, salit na uminom kayo ng kape, maligo na lang. Tignan nyo, pagkatapos nyo maligo, di ba gising na gising kayo? Yes. Meron namang iba nagsasabi na, ay, iinom lang ako ng decaffeinated na kape. Alam niyo po ba na mas grabe po yung dinaanang proseso Mas ng delikado. decaffeinated na kape. Kaya mas delikado talaga siya, Brother Kevin. Ang pinakamainam, iwasan na lang po natin ang pag-inom ng Meron po tayong kape. 5 hakbang sa kapanalunan. Kaya pwede niyo pong malagpasan ang pagsubok patungkol dyan. Kaya bang mapagtagumpayan ng kape? Yes. Sa tulong ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, kanina tinalakay natin, Brother Kevin, yung Yung patungkol inumin? sa pag-inom. Ngayon sabi dyan, ang ating pagkain ay gagawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, May pagkain ba, Sister Jessa, no? Yes. May pagkain pala na nakakasira sa ating katawan? Yes. Oh, yes. Nakakaapekto ba sa ating kalusugan ng ating kinakain? Of course. Sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 29. Ano bang original na pagkain? Ito yung original na binigay ng Panginoon para sa atin. Bago pa ang baha, bago pa nagkasala, meron Yes. ng original na pagkain na binigay ang Diyos. Sabi diyan, at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. yan Yun pala. ang binigay ng Yung mga Panginoon sa atin. halaman na merong binhi, yung prutas, mga gulay. So kasama po ba dyan ang pakwan? Oh, yes. Yes. Mansanas, grapes, ano pa ba? Yung, ano nga ang gulay natin dito? Yung squash. Kasama po ba dyan? Okra. Oh, yes. Ang original diet po ay na binigay ng Panginoon sa atin ay fruits, nuts, and grains. And vegetables. At pagkatapos na nagkasalang tao, dinagdag po ng Panginoon yung gulay. At ang gulay po Root ang crops, pagkain ni Daniel. Yes. At alam niyo po ba na ayon sa mga nutritionists na ito po ang the best na diet, Brother Kevin. At para sa ating lahat. Kailan ba nagsimula ang pagkain ng hayop, karne ng hayop? Pagkatapos ng baha, dahil alam mo naman, walang vegetation, walang namatay mga lahat ng halaman. halaman. Kaya pinayagan ng Panginoon na kumain sila
sila Noah at ang kanyang pamilya ng mga hayop. Pero ano nangyari pagkatapos sila Pagkatapos kumain? niyan, Naging bansot bumaba. na. Yes, Bumaba bumaba na yung haba ng buhay ng Ayan. tao. At alam mo ba, nung wala pa yung baha, nung hindi pa sila kumakain ng hayop, nasa almost 1,000 yung edad ng mga tao. 900 plus. Napakahaba talaga. Ngayon, sa Genesis chapter 7, verse 1 and 2, balikan natin yung pangyayari sa pangkalahatang baha sa panahon ni Noe. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang inyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito. Sabi diyan, malinis na hayop, tagpipito. Aha. Ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa. Aha. Ng lalaki at ng kanyang babae. Ngayon, ano ba yung malinis na hayop at hindi malinis na hayop, Brother Kevin? Tandaan niyo po ito, binanggit ito kay Noe, noon pa sa kapanahunan ni Noe, meron na pong malinis at meron na pong marumi na hayop. Tandaan niyo po ang punto na yan, mga kaibigan. Babalitan ko po yan mamaya. Pero ito yun, Brother Kevin. Alam mo ba, kung kinain ng pamilya ni Noah, yung mga hindi malilinis na hayop, di sana wala ng ganong klaseng hayop sa panahon Yes. natin ngayon. Pero sigurado tayo na hindi nila kinain yung hindi malilinis. Kasi nga, sumusunod si Noe sa panukala ng ating Panginoon. Yes. Ngayon, babasahin natin sa Biblia kung ano ba yung mga palatandaan sa mga malinis at mga marurumi na mga hayop. Pabasa tayo sa Deuteronomy 14 verses 3 to 8. Sabi dyan, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Ayan. Ito ang mga hayop na iyong makakain. Makakain. Ang baka, sabi dyan, ang tupa at ang kambing, ang malaking usa at ang maliit na usa, at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing, ang pigargo at ang antilope at ang gamosa. At bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Pasin po natin, meron dyan dalawang palatandaan. Sabi dyan, baak, hati ang paa at baak. So kagaya po niyan. At ano pa? Dapat siya ay ngumunguya. Actually, mas gusto ko yung King James Version. Kasi sa King James Version, cheweth the cud. Ibig sabihin, ninunguya niya yung kanyang kinain. Kagaya ng ginagawa ng mga kambing. Yung kambing, kahit ilagay niyo pa sa semento yan, nguya yan ng nguya kahit wala siyang damo sa kanyang Yes. paligid. Kasi ang ginagawa niya, nag-iimbak siya. Kapag may damo, nag-iimbak siya ng damo sa kanyang tiyan. At kapag wala ng damo, iluluwa niya yun uli at yun yung kanyang ngunguyain. Yun po yung pagguya na sinasabi ng salita ng Diyos. So dalawa yung palatandaan, baak ang paa at ngumunguya. Kaya tanong, yung hayop na yan, malinis ba yan? Yes. Pinahintulot ba yan na kainin? Yes. Basta lang, huwag nang galing sa England. Kasi yung mga baka nila doon, ganyan ang itsura. Meron po kasing kumakalat Sa New Zealand, yata Oo. to, Brother Kevin. Actually, doon yan. At kahit saan pa yan sa mundo, merong mga baka na merong may sakit na mad cow disease. At kapag kumain ka ng mad cow, bakit maging madman ka rin? Kaya ingatan po natin. Kaya although merong pinahintulot na karne o hayop na pwedeng kainin, ang pinakamainam pa rin ay ang pagkain ng prutas, ng mga gulay, nuts, at mga grains. Yun pa rin ang pinakamainam para sa atin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga hayop na ipinagbabawal ng Panginoon. Deuteronomy 14 verses 7 to 8. Ito po, ating babasahin. Gayunmay, ang mga ito ay hindi kakainin ng sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamelyo, ang libre, at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. Pakaliwanag ng salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin, tanong, itong kamelyo, pinahintulot ba yan ng Diyos na kainin? Hindi. Sabi ng kamelyo, hindi ako malinis, pakiusap, huwag mo ako kainin. Marumi po ang kamelyo. Dapat, Brother Kevin, sabay, baak ang paa at talagang ngumunguya. Yes. Hindi maaari na yung ngumunguya lang pero hindi baak ang paa. Or Dapat baak ang dalawa. paa pero hindi ngumunguya. Paano naman ang kuneho? Malinis ba? Pinahintulot ba yan ng Diyos? Hindi. Sabi ng kuneho, hindi ako malinis, pakiusap, huwag mo akong kainin. Buti na lang, hindi ako kumakain yan. Kumakain ba kayo ng kamelyo? Kaya, okay, sinusunod natin ang Panginoon. Pero kaibigan,
Hindi po dyan nagsatapos ang talata. Kapag magbabasa po tayo ng Biblia, babasahin natin lahat. Kaya ito, babasahin ko po ang Deuteronomy 14 verse 8. Handa na ba kayo? Ayan. Sabi po, babasahin ko po, at ang ano po, Baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Sabi ng salita ng Diyos, ang baboy ay marumi. Linagay talaga sa Biblia, Deuteronomy 14 verse 8. Kaya nga, sabi ni Piggy, yan, please, huwag niyo akong kainin, ako ay marumi. Sa kasawiang palad, ang baboy na ipinagbabawal ng salita ng Diyos, halos lahat na ng parte ng baboy ay kinakain na. Merong mga tao na kumakain ng kanyang laman, ng kanyang taba. Merong kumakain ng kanyang utak. Ano pa bang bahagi ng baboy ang hindi kinakain ngayon? Sabi po ni Piggy, hindi kami malinis, pakiusap, huwag mo kaming kainin. Kaibigan, may alam ka ba na parte ng baboy na hindi pa kinakain ng tao sa panahon natin ngayon? Meron ako narinig minsan na sabi nila, yun daw balahibo, pero naku, nakita ko yan. Sinasama sa pagluluto, pati na yung balahibo. Sabi yung kuko, nakita ko rin yan, niluto yung kuko, pati na nga yung bibig. Ano na lang ang bahagi ng baboy na hindi pa kinakain o nakakain ng tao? Alam niyo po kung ano yun? Wala pong iba, kundi ang kanyang... Ayan! Isang bahagi na lang po at yun ay kanyang tunog. Kasi nga, lahat ng bahagi ng baboy ay kinakain na ng mga tao. Bakit ba naman hindi sasarap si Piggy, kaibigan? Tingnan nyo nga naman. Simula nung siya ay pinanganak, nakamarinate na siya. Kaya nga, sarap na sarap tayo. Pero tingnan mo nga naman yan. tapos pinakapaborito pa na parte ng baboy ay yung Balat. balat. Kasi yun ang pinakamatagal na babad. Sabi ng Diyos, hindi yan malinis at dapat iwasan natin yan. Ang baboy po ay nagtataglay ng mikrobyo, yung Trichina larva. Ayon po kay Dr. McNutt. Yan, sample po. Isa sa about 4 na sample ng kaning baboy ay may buhay na Trichina larva. At doon yan mismo sa kanyang laman na Yes. hindi yan natatanggal ng pagluluto. Hindi po. Kaya mag-ingat tayo. Ang karne ng baboy ang may pinakamataas na kolesterol sa lahat ng karne. At hindi lang yan, ang karneng baboy ang may pinakamaraming taba sa lahat ng uri ng karne. At alam nyo ba, kapag pupunta tayo sa ospital, kapag meron na tayong sakit, ang isa sa unang-unang ipagbabawal ng doktor ay ang pagkain ng baboy. Kaya sino bang ating susundin? Mas makikinig ba tayo sa doktor o mas makikinig tayo sa Diyos? Mas maigi na makinig tayo sa Diyos. Kasi kapag sa doktor na tayo makinig, ibig sabihin nun, may sakit na tayo. Yes. Pero kapag nakinig tayo sa Diyos, makakaiwas po tayo sa mga karamdaman. Sabi nga sa Fox News, November 20, 2008, hindi tumor. Ang mga doktor ay nakakita ng bulate sa utak ng babae. Paano tayo magiging 10 beses na mas matalino kung mayroong bulate sa ating utak? At kanilang natuklasan na yung babaeng yan ay mahilig kumain ng karne ng baboy. Iwasan po natin yan. Yan po si Piggy, oh. Hindi po yan dapat kainin natin. Sabi ng Diyos, yan ay pinagbabawal at yan ay marumi. Kaibigan, merong mga tao na nagsasabi na nilinis na daw ng Diyos ang baboy sa bagong tipan. Pinahintulot na daw ng Diyos ang pagkain ng baboy sa bagong tipan. Pero tanong, nagsasayang ba ang Diyos? Hindi. Kung atin yung maalala, sa John 6 verses 11 to 13, ito po yung pagpapakain sa 5,000 katao. May sinayang ba si Jesus? Hindi. Pinakuha niya nga ang mga tira-tirang tinapay at nakabuo sila ng 12 basket. Pero sa Mark 5, 11 to 13, ay pinatalon ni Jesus sa bangin ang 2,000 baboy. Kung ang baboy ay may pakinabang po at malinis at alam po natin hindi sasayangin ng Panginoon, pero alam ng Diyos, ni Jesus, na hindi po yan malinis at hindi dapat kainin. Kaya nga sinayang niya ang baboy, pinatalon niya sa bangin. Meron namang nagsasabi, ayon daw sa Gawa, Kapitulo 10, nilinis na daw ng Diyos ang baboy at ang mga maruruming hayop. Pero hindi po. Kung babasahin natin ng talata, pinaliwanag ng Diyos kay Pedro na huwag mong tawaging marumi ang mga hintil. Kasi si Pedro kasi siya ay Hudyo. Tinuturing niya na mga marumi ang mga hintil. Kaya tuloy binigyan siya ng panaginip ng Diyos. Sabi ng Diyos, kainin mo ito. Tapos nakita niya yung mga maruruming hayop. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi po tayo dapat kumain ng hayop na marumi? At pinaliwanag ito ng Diyos. Hindi. Ang gusto kong ibig mong maintindihan, huwag mo ituring na marumi ang mga hintil. At naintindihan ito ni Pedro mismo.
Gawa, Kapitulo 10, versikulo 28. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao, hindi pala hayop, no? Sino mang tao'y huwag kung tawaging marumi o karumal-dumal. Kaya sa Gawa, Kapitulo 10, anong pinag-usapan po dito? Tao po ba o hayop? Tao. Napakaliwanag ng salita ng Diyos. Yes. Meron may iba nagsasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, ito yung tekstong ginagamit nila, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sabi ng Ganun mga ba? tao, Ibig sabihin, hingi ka lang ng pasalamat, okay na? well, actually, basahin po natin ang kasunod na talata. Kapag nag-aaral tayo ng Sabi diyan, Biblia, huwag tayong titigil sa isang talata. Yes. Patuloy natin yung pagbabasa. Sabi sa verse 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Pero meron bang mga pagkain o mga hayop na hindi pinakababanal ng salita ng Diyos? Yes, kagaya na ng baboy at iba pang maruming hayop. Nakasaad po yan mismo sa Biblia. Isaiah chapter 66 verse 15 to 17 nagsasabi, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga kuro ay magiging parang ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak, sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sino kayang kasama dyan sa mga mapapatay? Basahin po natin. Basahin natin, silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ayon po sa Isaiah chapter 66 verses 15 to 17, kung sino man ang kumakain ng baboy at ng daga, binanggit nga doon, sila ay susunugin, sisirain sila ng Diyos. Bakit? Sabi nga sa 1 Corinthians 3:17, kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Paano naman yung mga hayop sa dagat, Brother Kevin? Basahin natin, Deuteronomy 14 verse 9. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay iyong makakain. So lahat ng may palikpit at may kaliskis ay pwedeng kainin. Pero yung wala, hindi yan malinis na pagkain para sa atin. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Marumi nga ito sa inyo. So meron tayong mga palatandaan para sa mga hayop na sa lupa na malilinis, sila ay gumunguya at ate ang paa. Yung mga hayop naman sa tubig, sa dagat, may palikpik at kaliskis dapat. Kaya For yung example, isda na yan, Sir Jasalo, malinis yan ba ay yan? may kaliskis at may palikpik, yan ay malinis. Pero ito, tingnan kayo mabuti ha. Eh, yung isda na yan, malinis kaya yan? Ano ba yan? Hito yan, tama po ba? Meron siyang palikpik, pero tanong, meron ba yung kaliskis? Wala. Kaya, ayon sa Biblia, malinis mo ba yan o hindi? No. Marumi. At alam niyo po ba, yung hito actually, yan po ang katumbas ng baboy sa Dagat. mundo ng mga isda sa mga tubig. At kung gusto niyo makuha yung pinakamalaking hito, doon niyo yan kunin malapit sa imburnal. Kasi doon siya naglalagi. Kinakain niya yung mga dumi. Kaibigan, ingat po tayo dyan. At alam niyo ba na meron niyang kamag-anak? Pati yung cream dory. Yes, nako. Mahilig pa naman yung iba sa mga fish fillet. Ingat po tayo. Dahil yan po ay karne ng isda na yan. Marumi po sa harapan ng Panginoon. Patungkol naman sa mga ibon, mababasa natin yan sa Leviticus chapter 11 verse 13 to 19. Pwede nyo pong basahin, take note nyo po. Pero yan ay ilan sa mga halimbawa, yung mga manok, Yan. Huwag kayong mag-alala. Yung manok po ay malinis. Pinahitulot yan ng babo, Panginoon. turkey. Pero may isa yung hindi malinis. Yung mga agila. Yung Yes, mga vulture. yung agila. Isa pa yung baby. Yes. Ngayon patuloy, sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisinuman o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kagaya ni Daniel, Daniel 1 verse 8, ngunit pinagpasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man ng kanyang
iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa Pangulo ng Bating na siya'y huwag magpahamak. Pinasya po ni Daniel, ipagpasya rin po natin mga kaibigan. Paano ba tayo maging malusog sa kapanahonan ng katapusan? Atin lang pong tinalakay ang mga susi upang makaiwas sa mga sakit sa panahon ng katapusan. Tandaan po natin, kailanman ay hindi tayo sinasabihan ng Diyos na ihinto ang mga bagay na makabubuti sa atin. Sabi ko nga, kasi kapag tayo ay may sakit na, ang unang-unang ipagbabawal ng Diyos, ng doktor, yung baboy, at iba't iba pang mga kagaya ng mga hipon, ipagbabawal yan ng doktor kasi maraming nagkaka-allergy dyan. Pero kaibigan, nauna na po yung sinabi ng salita ng Diyos at kung susundin natin ang Diyos, dapat nakaiwas pa tayo sa sakit. Pinagbabawal yan ng Diyos dahil alam niya, yan ang nakakasama sa atin. Pero tanong, linawin po natin ito, hinihingi ba sa atin ng Biblia na maging vegetarian tayo? Hindi naman ganyan ang sinasabi ng Biblia. Meron po tayong 3 dieta. Merong miti, merong pinayagan at merong pinagbabawal. Sa pinagbabawal, huwag talaga natin kainin. Pero kaibigan, ano bang gusto natin? Yun bang pinahintulot lang? O gusto natin yung pinakamabuti? Gusto ko pong gawin lamang ang pinakamabuti para sa ating katawan. Pero siguro nag-isip tayo, kaya ba talaga nating itigil ang pagkain ng mga marurumi at pag-iwas sa mga bagay na kasama sa ating katawan? Yes, sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya ang challenge po namin sa inyo kaibigan, tingnan niyo po ang inyong mga rep sa inyong kanya-kanyang tahanan. Buksan niyo po. At kapag may nakita kayong karni ng camel, alam niyo na kung anong dapat gawin yan, itapon ninyo yan dahil yan ay pinagbabawal ng salita ng Diyos. Atin natuklasan sa episode na ito na ang nais ng Diyos tayo ay maging malusog. Nais ng Diyos na tayo ay maging masaya. Kaya ang tanong po namin sa inyo mga kaibigan, nagpapasalamat ba tayo kay Jesus na pinaalam niya sa atin ang katotohanan ito? Nagpapasalamat ba tayo dahil pinagkakalooban tayo ng Panginoon ng katotohanan para tayo ay maging malusog? Kung tayo nagpapasalamat kay Jesus, pwede natin ipakita yan sa pagtaas ng ating kanang kamay? Nakikita tayo ni Jesus at siya ay natutuwa na nalalaman natin ang katotohanan at tinatanggap natin ito ng buong puso. Ang ating susunod na episode sa darating natin na pag-aaral, Revelations Gateway to a New Life. Manalangin muna tayo, yuko natin ating mga ulo. Ama namin na sa langit, maraming salamat sa katotohanan. Tulungan niyo po kami upang aming masunod ang iyong palatuntunan. Bigyan niyo kami ng malulusog na pangangatawan. Ito ang aming hiniling sa pangalan ni Jesucristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kita-kita tayo muli sa susunod natin na pag-aaral dito lang sa Mysteries of Prophecy.